Yung bang pagbusisi nila ng paggasta ng Office of the President, let's say, di ba, ang COA, sinisingil nila at sinasabing, nabigyan po ng notice of disallowance ang Office of the Vice President or ang DepEd dahil hindi naman ho nila na ipakitang successful daw, Marlon, yung mga pinaggamitan nila ng intelligence funds or confidential funds. Balikan ho natin kung saan ginamit yung travel funds ng Office of the President, Marlon, na lumalaki ng mga unang taon, di ba? We also do not know kasi hindi na nga na-highlight magkano ang nagiging travel funds every budget year or budget season. Kung hinahanapan ho natin ng success, yung mga ginamitan ng OVP or ng DepEd ng kanilang confidential funds, ano na hong success ang naibalik na mga pledges na sinasabi? Itong mga pledges na to, Marlon, nag-turn ba to into an actual business doing dito sa bansa? Pero kasabay ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa, pagbagsak din ng turismo, di ba? Paglala ng kriminalidad. Ay, sus, yan. Diba? Paano ka nga naman, Marlon, mapipirmi dito kung at risk ang seguridad mo at nakikita mo, ay, yung presidente nila, pinakulong yung dating presidente, pinakidnap pa. Wala eh. Nag-set ka ng example na masama sa mata ng maraming tao na dapat nai-entice mo na bumisita sa bansa. And paano ka gaganahan na tumira sa Pilipinas kung foreigner ka? Makikita mo kung san-san may mga nakahilerang kabaong. Ay sus, ano kayo nangyari doon, no? Nailigpit na kaya nila. At nahuli ba? At nahuli. Yun nga yung tinutumbo ko. Tapos, bago ka mag-SONA, ilang oras bago ka mag-SONA, may nakita mga improvised na, IEDs sa Supreme Court, sa may Padre Paura, at saka sa Senado. Tapos, ano na rin ang follow-up operations nun? Ano na ang pinaka-latest na impormasyon na karapatan ng mamayan na malaman. Kasi seguridad po, national interest po ang nakataya rito. At again, optics lang ba yun? O preparasyon ito para sa mind condition yung mga kababayan natin na eventually hindi malayong magdeklara ng martial law or magbago ng konstitusyon or yung no election. Pero talaga naman, yung kasutilan, hindi mawawala. Kagaya ng kasutilan ng isang Lorna Kapunan, Marlon. Grabe pala talaga, no? Chair. Mr. Chair. Grabe pala talaga. Si AALK, aka Elton John. Elton John, kamukha nga dyan. Ano yung sabi ko kanina? Si John Lennon. John Lennon. Iba ba yung John Lennon? Iba pa, si John Lennon. Beatles yun eh. Beatles. So. Si Elton John. Elton John, the Lord Elton John. Soloista. Pianist. Pianist. Tama. Ito yung kumanta, di ba? Ano yung kanta niya? Oo, tama. Saka, nung libing ni Princess Diane, di ba? Ano yung compose niya and kanta niya? Siya pa yung tumugtog doon. Si Elton John. Elton John. Sa lahat ng Elton, siya si John. Sir Elton John. Sir Elton John. Hindi, Marlon, kasi nga, si Lorna Kapunan kahapon, ang daming pa-baby moment pala ni ALK kahapon. Kasi nanghingi daw siya ng, or it was Cheese Escudero as the presiding officer who granted her ng high chair or bar stool. Talaga? Kasi daw, ito mabibigay, ibigay naman natin sa kanya to, no? Yung, di ba lagi niyang kinakailangan umupo? Iba na rin din yung lakad ng Ali. Sa senior na rin yata siya. Senior na rin naman. So, it was so requested yesterday, no? Na bibigyan daw siya immediately ng court ng bar stool para every time na magsasalita siya, either nakaupo siya. Kasi nga naman, hindi naman matangkad yung Ali, Marlon. At yung podium mo, taas-taas. Kulang na lang noo lang niyang nakikita, di ba? Yung mga ganun. So, dapat siguro nakakaupo nga siya. At iba rin ang sakit sa tuhod siguro nung Ali, no? Hindi rin naman siya slim figure na masasabi, Marlon, para sabihin na yung weight niya, hindi lahat bumababa sa tuhod at saka sa talampakan, di ba? Sabagay. Pero kaya ako natawa, bigla ako may maglabas kaya ng memes, no? Alam mo yung high chair pagka nasa restaurant, ay nasa bahay, pagka meron ka, pero hindi pa bago mag-toddler pa, di ba? Nakalagay sa high chair, tapos may bib dito.
Yung lolo. Papakainin mo, susubuan mo ng gerber. Wala puro gerber dito. Marlon, Marlon na. Napunta ka sa usapan na yun. ILLALK. Ang lodi ng bahay, ano? Magkano kaya Pam yung ano, no? Magkano kaya ang PF niya? Well, sabi nila sabi Oo. nila volunteer sila. Wow! Tama So, po ba? so pro bono to? Oo, yung trabaho daw nilang yan. Hindi daw sila bayad. Eh, ang balita ko, para malapit sa Senate, ang pinaka nag stay sila, yung may malapit na hotel din sa may Makapagal. So may housing sila, gano'n? May housing. So, tama ba? Kingsford Hotel? Yung ba, ang catch doon, sino kaya nagbabayad nun? Di ba? Pwede rin kaya i-audit yon yung expenses doon? Or kung meron mang sumagot nun, eh ano motibo? Kung meron, syempre, alibay nila na merong private citizen na nag-sponsor niyan. Plunder pa rin kaya yon? Marlon, balikan na lang natin nung nakailang travel na si Marcos. Oh, well. Na walang lumitaw, walang naging transparent kung magkano ang mga nagastos. Sino-sino ang laman ng manifesto ng paglipad? May junket ba dyan? Meron bang mga hindi naman kasama dapat? Nakasama. At sino ang sumagot sa mga taong to? Pribadong pera ba ng mga sumama lang? O pera din ng gobyerno? Walang nailabas na ganyan ng Office of the President, Marlon. And binusisi rin kaya ito, tulad ng pagbusisi ng Commission on Audit sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, hinimay-himay din ba nila? Oo. Tama, sabi mo, Pam, sino-sino kasama ron sa mga delegadong yun? At hindi lang naman pamasahe ang gastos dyan, Pam. Pati yung hotel, Oo. accommodation Pagkain, yan. may per Yung dime pagkain. pa. Tapos, syempre, may per dime yan para may pang-shopping, di ba? Marlon, ang sabi ko nga sa'yo, depende din sa weather ng bansang pupuntahan mo. Kung ang punta mo doon winter, meron kang clothing allowance. Meron pa kasama pa yun? As a USEC, as an ASEC, and as a secretary. Meron, Marlon, sabi ko sa'yo. Grabe, no? So, alam mo, kung gagawin lang ng tama ng mga nakaupo ang panunungkulan sa bansa, deserve nila kung magkano yung nakukuha nila. Yung lahat ng salary grade ninyo, deserve ninyo. Oo. Kung ang balik nito, may pusong panunungkulan sa ating bansa. Pero kung ang balik nito, siyang kasabay ng pag-angat ng mga salary grades ninyo at lifestyle ninyo na hindi ninyo nililingunan yung mga taong dapat ninyong tulungan, hindi ninyo deserve kung ano ang meron kayo natatanggap dyan. Sarap buhay, no? Masarap ang buhay, Marlon, sinasabi ko sa'yo. Pero, ang sarap ng buhay na yan na meron, dapat ibinabalik ninyo Tama, sa Pam. tao. And bigla kong naalala, no? So, bawat bansa, iba-iba yung presyo ng per dime nila. Hindi yata. Fix naman Fix. yata. Kasi Pam, sa amin sa journal nun, pagka may mga coverage ng sa labas ng bansa, pagka sa Asian lang, ang per dime namin $150 per day. Oo. Tapos pagka Amerika, medyo malayo-layo, $300. Private company yun, ha? Kami nun. Kunyari, padala ka ng Parang office, mas i-cover mo mataas, to. Marlon. Pero nakakatalo na dyan sa exchange rate niya. Kung mas Exchange mataas ang rate, mas palitan, mataas. mas mataas. And of course, nandyan din kung gagastos ka sa isang mamahaling kainan, yung matitipid mo o yung magagastos mo, either kulang, abonado ka, or may maiipon ka pa na extra. Kasi nga, halimbawa, kumain ka lang. Kasi ako, nung napasama tayo sa UNGA New York, Marlon, Oo. ang kain ko nun, hindi nga sa restaurant In-enjoy ko yung street food, yung hotdog. Yung hotdog, para kang si Pinoy nun, si Noynoy Aquino. Yung Oo. hotdog, in-enjoy ko yun. Tapos kasi siyempre meron na yung mga shawarma rice, nakasama din doon. Hindi ako yung kamo pumasok sa isang restaurant to try ano ba ang kung halimbawa sa Italy pizza and pasta. Sa US, ano ang version nila ng pizza, 'di ba? Iba. And sa New York, ang mahal sa New York. New York ang mahal-mahal. Syempre, gumastos ka, nagkape ka and all, tumikim ka ng ganyan. Pero yung kamo, binabaran mo, nakakatakot ang presyo. And again, ano ang report dyan ng Office of the President and ano ang ginawa dyan ng Commission on Audit? Tulad ng sabi ko kanina, mabusisi nilang hinimay-himay yung mga expenses o kung saan napunta yung paggastos sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ganito rin kaya ang treatment na ginawa ng Commission on Audit para naman himay-himayin din
kung magkano ba talaga ang ginastos at itong mga ginastos na to saan napunta at nakapagsumiti ba talaga yung Office of the President. May comment si Floren Carlo Marlon. Street meat daw ang tawag. Be careful when buying it at night. They will give you different street meat. Ano bulok? Noti to eh. Baka ibang baka ibang meat yung ibibigay sa'yo. Floren Carlo, dami mong alam. Ano yung mga double dead? Hindi ko alam rito eh. Pero ako kung ano yan eh, parang, tama ba? Parang panandali ang aliw yung gusto mong tumbukin, Floren Carlo. Sabi ni Kuya Gado, Oh. pumapangit daw yung mic ko. Di bali nang pumapangit ang mic. At least ang Pamela, gumaganda. Ang pangit na. Wala na bang ikakabalik? Ay, yung Lion King, no, sa buhok ko. Alin? Yung buhok ko ba? Bagay naman pa, it's a Lion tie. King. Kung anong kapal ng buhok, siya rin kapal lang. Oy, hindi ng bulsa. Mukha na lang pero bulsa hindi. Tigilan niyo ako. Pero tama ka, no? Oo. Yung bang pagbusisi nila ng paggasta ng Office of the President, let's say, di ba, ang COA, sinisingil nila at sinasabing, nabigyan po ng notice of disallowance ang Office of the Vice President or ang DepEd dahil hindi naman ho nila na ipakitang successful daw, Marlon, yung mga pinaggamitan nila ng intelligence funds or confidential funds. Balikan ho natin kung saan ginamit yung travel funds ng Office of the President, Marlon, na lumalaki ng mga unang taon, di ba? We also do not know kasi hindi na nga na-highlight magkano ang nagiging travel funds every budget year or budget season. Kung hinahanapan ho natin ng success, yung mga ginamitan ng OVP or ng DepEd ng kanilang confidential funds, ano na hong success ang naibalik na mga pledges na sinasabi? Itong mga pledges na to, Marlon, nag-turn ba to into an actual business doing dito sa bansa? At yung Kung laki yun ng ang expenses basihan, nila di ba? pa, Yung ma, success, oh. ang iyabang-yabang nila, yung mga foreign direct investors daw, di umano, na mag-i-invest dito. Asa na yun? 4 na taong ka na dyan, Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, wala ka pang maipakita na pweba na meron kang nahikayat na mga banyagang na mamumunan na magnegosyo dito sa Pilipinas. Eh, Marlon, kailan lang, di ba, nagsara ang Canon? Di ba yun sa Batangas? Kailan lang din may mga nagsara na, I forgot the name of the IT company. Is it Cisco? Tama ba? I don't know, I forgot, no? Pero malalaking IT firms, wala na. Papasok na naman, Marlon, ang alam mo yung mga year-end fiscal reading? Kasi posted na ang by World Bank na ang bansa mahirap makaahon sa pagkakalugmok nito economically. Yeah. So paano may entice, Marlon, ang mga foreign investors para dito o Pilipinas ang i-consider nila para paglugaran ng kanilang negosyo? Kasi dati, in the past, sabihin na natin 15 years ago, Marlon, kasi I believe 15 years ago, very active ako sa multinational company where I was with, no? When we say multinational, Marlon, mga expats yan, diplomats yan, nakasama ang pamilya dito. Alam mo, isang consideration bakit gusto nila Pilipinas instead of Hanoi, Vietnam, kung saan may mga partners din kami. Bakit? Yung turismo ng bansa. Dahil sa Boracay, dahil sa Palawan, Coron, yan, dahil yung pupunta nila every week, they can afford na mag out of town to visit yung mga beaches, no, ng bansa. Isa yun. Pero kasabay ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa, pagbagsak din ng turismo. Di ba? Paglala ng kriminalidad. Ay, sus. Yan. Diba? Paano ka nga naman, Marlon, mapipirmi dito kung at risk ang seguridad mo at nakikita mo, ay, yung presidente nila, pinakulong yung dating presidente, pinakidnap pa. Wala eh. Nag-set ka ng example na masama sa mata ng maraming tao na dapat na-entice mo na bumisita sa bansa. And paano ka gaganahan na tumira sa Pilipinas kung foreigner ka? Makikita mo kung san-san may mga nakahilerang kabaong. Ay sus, ano kayo nangyari doon, no? Nailigpit na kaya nila. Oo. At nahuli ba? At nahuli. Yun nga yung tinutumbo ko. Tapos, bago ka magsona, ilang oras bago ka magsona, may nakita mga improvised na, IEDs, IEDs sa Supreme Court, sa may Padre Paura, at saka sa Senado. Tapos, ano na rin,
ang follow-up operations nun? Ano na ang pinaka-latest na impormasyon na karapatan ng mamayan na malaman? Kasi seguridad po, national interest po ang nakataya rito. At again, optics lang ba yun? O preparasyon ito para sa i-mind condition yung mga kababayan natin na eventually hindi malayong magdeklara ng martial law or magbago ng konstitusyon or yung no election. Naku, dyan tayo natatakot, Marlo, sa no election na yan. Because all the negatives will come in kapag nag-no-el ka. Diba? Sino pang bansa ang magtitiwala sa'yo? Kapag yung pinaka basic na right ng iyong mamamayan, tinanggal mo pa. Yun yung maghalal ng kanilang napupuso ang maging leader ng bansa, no? Tinanggal mo pa. Ibig sabihin, bagsak na talaga ang pagkataon ng taong gagawa nun. And we all know that it is possible under the Marcos administration. At lalo lang magagalit yung mga kababayan natin yan, Pam. Kasi yung iba, inaantay na lang eh. Sige, dami na nananalangin, sana 2028 na para matapos na yung termino ni Bongbong Marcos. Tapos, maraming umaasa at maraming naiinip sa 2028 national elections, hindi pala matutuloy. So, ano tingin mo mararamdaman ng mga kababayan natin? Galit, di ba? Pero once and for all, ikaw ba naniniwala ka na Noel? May pakiramdam ako, Pam eh. Pero, alam mo yun, Na Noel? may pakiramdam ako na Noel ito. Kasi, Pam, lahat ginagawa ng administrasyong ito, bawal kang kumalaban, bawal kang bumatikos. Iniisa-isa yung mga personalidad na, kinikilalang personalidad na nagiging kritiko ng administrasyon. At ito mga to tumulong pa. Si PRRD, unahin natin. Diba? Tapos si BP Sara, anong ginawa nila? May impeachment, may sinalang na sa impeachment. Meron pa silang pangkaso. Yung grave threat. Na ngayon lang sinampa sa DOJ. Diba? Actually, RTC na, Pam. RTC na ba? RTC na, oo. So what does that mean kung nasa RTC na? Ibig sabihin, napag-aralan na to sa DOJ, ibig sabihin, tama ba, na-hear? Na-prosecute na sa DOJ. Kaya sinampa na sa RTC. Parang Quezon City Regional Trial Court. Ano lang po ako. So this is just a matter, we're just awaiting the result if she's guilty, not guilty, ganon? Kung RTC na? Baka magkaroon pa ng trial, Pam. Malamang trial to. So okay, kapag nagkaroon ng trial, anong trial ang pagkakaiba niyan dito sa dinidinig na sa sa impeachment court? Unang-una, Pam, ang grave threat, lang yan eh. Arresto mayor. 1 month lang yan ang penalty niyan kung hindi ako nagkakamali. 1 month minimum. Oo, isang buwan lang. Kunyari, pinagbanta mo, kinasuhan kita, pamelam, may grave threat. Sakalin kita. Oo, di ba? Gugurgurin kita. Ang penalty ron ay 1 month. Pakikore ko ako, hindi ako abogado. 1 month of Tapos, napagkakakulong. Kaya lang, ang catch dito, pinapahiya nila talaga ang BP Sara. Ginaganyan nyo, pinapahiya nyo yung Vice Presidente ng Pilipinas na may 32 milyong mandato na boto. Mabahiran lang talaga, no? Lahat, Pam. And mind you, hindi ba forum shopping to? Ano nangyayari? May impeachment na eh. Tapos hindi pa kayo nakontento. Ang dami nyo namang kakasuhan. Talagang inunan nyo pa tong grave threat. Asa na yung kaso, asunto sa mga hinug na kaso nila Joel Villanueva at Chis Escudero? Asa na rin yung sinasabi ni Bongbong Marcos na 15 contractors? At nasa na rin yung mga congressman na mga kontratista? Si Franz Castro nga. Oh, ayan. Franz Castro, di ba? Ano nang nangyari sa MR niya, ng kidnapping niya? Di ba? Tapos Marlon, yung hirap na hirap nga ang prosecution, patunayan na merong grave threats na ginawa si Inday Sara Duterte sa, I think, impeachment article number 1 yun. Tapos biglang may separate sa RTC, Quezon City, ng another grave threats. Anong difference? Kapag halimbawa siya doon na-convict at dito hindi nga halos nila mapatunayan, mas magaling ang RTC sa impeachment court ng Senado? Tama ka, Pam, no? Or mas madaling, wag naman sana mali tayo. Mas madaling suhulan, mas madaling bigyan ng maleta yung judge na may hawak ng kaso.
Mas vulnerable? Yun na lang ang tamang term, mas vulnerable ba? Money talks Ah. kasi, Oh. Marlon. Yung black, maleta lang ang katapat, di ba? Black, ano? Oh. Black. Black. Tapos sa kalaban, alak. Asunto lang ang katapat. Yan yung mga pananakot, no? Mga pananakot. Hindi ka Kakasuwa. aayos. Sige, Kakasuwa na ta. mananatili kang nagngangangal dyan. Nananatili kang kritiko ko. Yung ganyan yan, no? Yeah. Maraming ganyan, Marlon. Hindi na yata bago yan. Pero, hindi rin naman natin mayaalis na matakot yung mga tinatakot. Totoo pa. Pero, Effective ang yung chilling effect niyan, iba. Correct. Oo. Because ang tanong kasi natin, bakit kinakailangan manakot ng mga taong nakaupo sa gobyerno? Kasi ayaw nilang malantad ang katotohanan. Ayaw nilang So, pag umaray ka, malaman. ibig sabihin, natamaan ka ng katotohanan? Guilty, Your Honor. Ah, Guilty, Your Honor. Asking question. Oo. Pam, sounds are weak. Sounds lang ho ba o si Pamela mismo ang Ako na marupok. Sige, ako na. I-off ko na yung rupok ko. hawakan ko na lang Oo, to. tanggalin Hawakan ko na lang, Kahit are. naman yung ano. Eto. Ito, Pam. I think I know also. Bakit? Mag-ano na lang kami. Magsiselfone Ito, okay mic na po lang. ba yan? Pasensya na kayo, out of town kami. Dito po matatanong ninyo, lahat ho na natatanaw nyo. Natatanaw Lahat nyo. yan, hanggang dun sa pinakadulo. Yan, natatanaw din po namin yan. Pareho lang ho tayo. Pareho lang ho tayo. Pero syempre sa amin, real time yung real namin, nakikita namin. Pero pa mamaya may hearing uli Oh, Tama. meron. So meron. ano ang aasahan natin sa impeachment trial mamaya? Aba, syempre, meron na Yung namang inabangan natin na Attorney defensa, no? Christine Ferrer. Rar. Si Attorney Cute, no? Oo, syempre abangan natin yan. Marlon, anong ginawa mo? Hirap tanggalin sa magnet. Ganyan talaga, Pam. Pag tumatak ang Marlon sa buhay nyo, mahirap kalimutan. Uy, for sale po itong kaibigan natin, ha? Baka po may takers dyan. Kunin nyo na po, please. Wala pong Joy Reserver, ha? Ako na Junk po, shop. sagot ko na po ang delivery fee. Junk Please shop. lang, kunin nyo na. Pinagkaisahan na naman ako ni dalawa ni Attorney Vic at saka ni Marlon. Di naghihintay kami ng sundo namin. Yung likod namin, bar. Bar, yung halimbawa pwede kang kumorder ng coffee, yung mga ganun. Hindi naman literal na bar na inumin, ay alak. May natanaw si Attorney Vic na Lays. Alam niyo po yung Lays na chips. Malaki. Siyempre, dahil malaki siya, nandun siya sa likod. Na-recognize niya ang packaging. Sabi niya, Pam, yan yung Lays na masarap. Kulay violet. Kulay violet. Oo. Tapos sabi ko, yung truffle, boss. Sabi ko niya, ayoko po. Nakakasunog po ng nakakasunog ba ng dila? Sabi ko niya. Kasi, di ba pag maalat, sobrang alat? Tapos sabi niya, ay pambihira ka naman kasi Pam. Yung laking yan, for sharing yan. Sabi niya. Hindi mo kaya ubusin mag-isa. Sabi niya, hindi nga dapat kayang maubos yan ng mag-isa eh. Sabi niya, talagang pag inubos mo ng mag-isa ka, masusunog yung dila mo sa sobrang alat ba naman na yan. Hindi na ho ako nakakibo. Kasi sabi ko nga, nakaisip naman ako ng reason. Sabi ko, maniwala kang puno yan, boss. Pag binuksan mo yan, hangin lang yun nasa ibabaw. Konti lang yun nasa ilalim. Sabi, hindi, for sharing yan. Sabi, talagang kahit sino namang umubos yan, Lamin mo, Pam, talaga nakakaubos kayo, kasi- Doritos. yung malaki. nakakaubos kasi naman talaga. Isang upuan, Tapos akal ka, nasusugatan. nasusunog yung dila mo ba sa alat? Napagkaisahan ako ni attorney. Kahapon nakita niya, sa takas na naman ako. Bakit dala mo yung bag mo? Saan Sabi niya. pupunta? Saan ka pupunta? Boss, uwi na. Uwi ka mag-isa mo? Sabi niya, Opo, gusto mo tawagin ko si ganito? Pasundo Pasundo. kita. Ako si Urot Pam, may number ka. Buti nga. Baka isipin niyo kung sino yung Oo. yung sinabi ni attorney. Ayun, Kulit yun, yung mamaya, anong asahan natin? Oh. So, cross na to. Ito, cross. Yan, Pagka, ari naman. pero Marlon, balik tayo sa alis na tayo sa kalokohan ninyong Oo. dalawang kaibigan. Fire tang and Ngala-ngala. ngala-ngala good morning. Totoo, di ba? Totoo. Kahit naman maliit na chips lang eh. Kayo naman, gumana lang ako ng konti doon sa malaking chips kung durugin niyo ko. Para kayong others. Di ba? Pero Marlon, ganito kasi ang nangyayari. Oo. Pag, syempre, ang prosecution, parang nasa kanila ba? Lagi ang hanay ng mainstream media, di ba? Parang kakampi nila mainstream media. Lahat ng splicing na ginagawa sa mga soundbites, gagawin nila na nagmumukha tuloy na totoo
at pawang katotohanan na kung ano yung sinabi ng witness nila. Pero ngayon, this is the day of the defense for their cross para tingnan natin ngayon kung paano naman i-splice or i-spin or ano tawag sa kung ano pa, Marlon, aangguluhan ng mainstream media ang mga sagot ng witness mamaya sa cross-examination. And this is the turn of Attorney Christine Ferrer, Marlon, na mag-cross. Kasi yung ano ba tawag siya, mga objections pa lang, Marlon. Manifestation nila. Oo, manifestations, objections nila, di ba? Yung mga points nila, rejoinder nila, whatever you call it pa. Makikita mo ng magaling yung bata, yung nene. Tama. And even, mararamdaman mo even yung presiding judge, si Senator Chis Escudero. Impressed. Oo. Kasi kahapon, halos paboran lahat ni Chis, si Attorney Christine. Pero in a professional manner at may basis naman yung pagpabor, no? Because malaro ang isang ALK, Marlon, masyadong malaro sa kanyang soundbites, optics, and bullet type of paano ba? Argument, di ba? Bullet. Yung, di ba, parang nang mamama lagi Namamama na attorney kapunan ako, ALK ako. Kaya tabi kayo dyan. Pangit ka naman, bala ka. Hindi, tsaka kung laos ka naman na. Di ba? Yan lang naman yung dapat tinatanggap din ng kahit sino na sa panahon sa mga ningning ng buhay natin, may unti-unti itong mamamanglaw. Tapos merong bagong sibol na sila naman ang magniningning. Uy, nabilang ni Tito Noy's vlog yung trips ni Marcos, 40 businesses pala, business trips. 40 sa apat na sa apat na taon. Po, di ba? Sa apat na taon. Oo nga, 10 travels per year? Kumukota. It's like Wala pa traveling rito per yung month. Kasama na ba dyan yung mga patakas? Yung manonood ng F1 race? Ganyan. O yung ano lang yan, yung made public as an official trip. Oo, yung official trip. Totoo yung yan. announce na Yung nga sana maipakita mo yung unang taon, yung 2022, dahil nag-ano ka dun nag-revenge travel ka dun, Marlon Ipakita mo magkano nagastos mo, hanggang ngayon wala kang mapakita di ba? Yeah. Tapos kung suriin ninyo si Inday Sara, parang sa kanya lang applicable ang batas, di ba? Selective justice, selective na rin sa pag-audit. Saan tayo papunta? Yung yung selective ka na, delayed pa, later on denied. Yeah. Ay, mahirap na combination yan. Tama, Di ba? Justice delayed, justice denied. Tapos ikaw lang ang tinututukan dahil ikaw ang tinitigan. Tapos ang masama lang mga Duterte. Di ba? Yan ang malaking problema dyan. So there, aabangan po natin ngayon kung ano po ang mangyayari mamaya sa cross. Atin pong ibigay ang suporta sa defense, by please tulungan ho natin ang ating mga sarili at ang defense, because yung tulong natin sa defense, although lahat tayo humahanga na talaga, Marlon, pero tulungan po natin na i-splice yung tamang sound bites para po makontra natin yung mga maling soundbites na ginagawa ng prosecution dahil putol-putol talaga. Kasi even the mainstream media, yung mga art card nila, mga quote card nila, ang lagi nilang nilalabas yung quote card na panira kay VP Sara. Yung quote card na pabor sa prosecution. Oo. Will you have to somehow agree? Although we all adore Attorney Powa, Of course. Pero somehow he will need, I believe, ako lang naman to, sir, mawalang galang na he will need to give up the microphone pagdating sa, sa press conference. Kasi hindi siya makaganon. Diba? Kaya tignan mo, iba ang iba ang taong nagsasalita para sa prosecution. Kasi hindi nila natatouch yung merits. Kasi Attorney Powa, he's really a gentleman. Poe Bears nga, teddy bear yung mama, masyadong mabait. Hindi siya makaumbag. Not that you need na kailangan mo laging palaban o palaaway. Ano na ba status nung di ba? Parang naghahanap sila ng spokesman. Hindi natin alam. Sa Kasi defense. laging, which is also but proper, na lagi siya may disclaimer not to touch on the merits of the case. I need to be careful. Kailangan maingat.
Kaya lang laging nagiging reactive, yung defensive ka kasi parang ang tanong lagi, sinabi po na ginamit ninyo sa Christmas party yung ganitong halaga. So, again, not to touch, minsan nga naiinis na siya. I think you guys are forgetting that ako isa din sa defense and all, and you're questioning me or asking me questions na would touch on the merits, blah blah blah. Kaya limited lang rin kung ano yung mga sasabihin Limited. niya. So, if you have someone there na may alam, no? Tapos marunong din naman ang relasyon sa media, at least mas may explica ng tama, no? Makukuha ng media yung gusto nilang soundbite. Basta mamaya, supportahan natin ang Team Defense. Siyempre. Because again, that is equivalent to supporting VP Sara Duterte. Of course. Oo, At yung naman. hiling natin na yung mga videos po, ilabas natin ng tama. Splice po natin ng tama. And sa comments, importante yan. Sa sharing po, importante yan. Kagaya ng gano'n ka-importante ang LSS, Marlon. Yun yung like, share, subscribe. May confetti. Deserve. Dapat nga sa ngayon, Marlon. Antayin mo pa, eto dahon, mamaya ipot. Oo nga, dito ako sa... Loko ka, Marlon. Gano'n ka-importante? Ano ba ibig sabihin ng LSS? Yun yung like, share, subscribe. At syempre, yung DSA. Na don't skip ads dahil dito sa third floor studio that galing sa ating kaibigan na si Ibi Hugalbot na si Inday Sara ang kanyang presidente. Now na it's INP. It's nothing personal. TYL at ako po si Marlon, si Inday Sara Duterte, ang aking presidente. Ako po si Pam at si Inday Sara ang aking presidente. Thank you Lord, God bless. Kasi si God ang laging the best. Bye-bye po. Bye guys! See you all! Hello po sabi ng berde sa ating paligid. Wow. Ang ganda ng berde, di ba? Yun, may tulahan yan, di ba, si Joyce Kilmer. Trees by Joyce Kilmer. Alam mo yun, abot mo? I think that I shall never see a poem as lovely as a tree. Sige na. Picturean mo nga, Marlon. Alin? Nakikain ho ako minsan sa bahay ni Marlon. Oo. Pinaghanda niya ako ng Tuyo. ng danggit, di ba? At ng sopas. Oo. May pinagmalaki ka. Elementary mo ba sinulat yung poem na yun? Oo, meron. Naka-frame. Pina-frame ko sa opisina. Oo. I-ano mo. I-post mo. Saka na. May paraan ako para makuha yun. Hindi rin. Bayaran mo Hindi mo ko. makakasabot ka sa bahay ko. Ate Chona, mabuhay ka hanggat gusto mo, ha? Maraming salamat sa inyo. We'll see you again, guys. Oh, Bye-bye. have a nice day, everyone. Abangan doon natin mamaya. Yung day 15 na 15 ba? na Oo. impeachment. Day 15 na ba? At 10 o'clock later. And of course, aabangan natin, Marlon, kung maibibigay ba ang suhestyon ng isang Migs Zubiri na baliktarin ang oras ng pagdinig ng impeachment at ng session. Ang session, di umano'y magiging 10 to 2 p.m. Tama ba? Oo. And then, the rest of the hours, 3 onwards yung sa defense, ay yung sa impeachment para unli daw. However, Marlon, ito yung issue natin last time. Just because nocturnal ka, Mig Zubiri, will you again reverse the situation para pumabor sa'yo? Alam mo, Diba? Migs, ang dami mong alam, Migs. Na si Alan pa ang ginamit niyang example. Ang dami mong alam, Migs. Buhayin nyo yung pagdinig sa flood control scandal at maraming matutuwa sa'yo, boss. Yun na. Migs and Erwin Tulfo call dapat yan. Oo, yun. Yun ang kailangan. Sige, maraming salamat po sa inyo. Ingat to.